Magandang umaga po sa inyong lahat. It is an honor to address and be part of the launching of the Philippine Land Reform Movement. Ang mga okasyon tulad nito ay okasyon para pasalamatan natin ang ating mga magsasaka at bigyan ng pagpupugay ang kanilang makulay na pakikibaka, hindi lamang para sa mga isyong agrikultural, ngunit para sa mga isyong pambansa. Matagal na akong naging kalahangan ng mga kilusang magsasaka sa ating bansa. Kaya bilang pakiisa sa ating mga manggagawang agrikultural at magsasaka, dapat natin suportahan at itaguyod ang kanilang adhikain at kampanya para sa tunay na reformang agraryo. Ang kawalan ng lupa ng karamihan nating mga manggagawang agrikultural at magsasaka ay ang patunayang dahilan ng armadong rebelyon. Walang sakit pagkapayapaan o peace talks ang natagumpay na may tutulak para sa kapayapaan sa lipunan kung hindi nangyayari ang reformang agraryo. Ngunit sasabihin ko na sa totoo lang, revolutionaryong layunin ang tunay na reformang agraryo. Sa mga bansang tunay na naganap ito, ang revolutionaryong pag-aalsa ng mamamayan ang siyang nagbigay ng kondisyon para mangyari ito sa People's Republic of China, sa Socialist Republic of Vietnam, sa Cuba, at sa North Korea. At siyempre, kailangan ng midwife o komadrona ang panganganak ng bagong sistema, ang malakas at malawak na kilusang mabubuti at ang mamamayan. Kung ang isang tao ay may sakit, pupunta siya sa doktor upang alamin kung ano ang dahilan ng sakit at ano ang paraan para magamot ang nasasabing sakit. Ang kahirapan ay ang sakit ng mga pangkaraniwang tao ngayon, lalo na ng mga magsasaka sa kanayunan. Ano ang sakit na ito sa ating lipunan na ugat ng rebelyon? Sino ang doktor na makakagamot sa sakit na ito? Sino ang makapagbabago sa umikiran na sakit sa ating lipunan? Sasagutin ko ang tanong na ito at ang konteksto ay ang aking pagtalakay ng paksang Land Reform and National Sovereignty and Economic Independence. The stark reality of social inequalities, especially with regard to land holding, creates a great disparity between the peasants, who comprise the majority of the population, and the privileged few, who also control the political structure, banks, and other commercial enterprises. Kate Griffin, in his work, Land Concentration and Rural Poverty, made clear that, and I quote, the distribution of income in the agricultural sector and the standard of living of the majority of the rural population are greatly affected by the degree of land concentration. End of quote. It is safe to say that the impoverishment of rural areas is directly related to the monopoly of land and water resources in agriculture by the few. Without land reform, Griffin maintains that it is not possible to significantly reduce poverty, nor to lead the country towards industrialization. The United Nations defines land reform or agrarian reform as comprising an integrated program of measures designed to eliminate the obstacles to economic and social development arising out of effects
in the agricultural structure. In countries that have successfully launched their struggle for national liberation, agrarian reform occupied the topmost priority in the reconstruction of their economy. Halimbawa sa Cuba, noong 1959, ang kauna-unahang proklamasyon ni Fidel Castro, na leader ng revolusyon sa Cuba, ay yung agrarian reform program para sa Cuba. At ang namuno nito, inasign niyang mamuno nito ay si Ernesto Che Guevara, yung right-hand person niya, isa sa mga commanders. At nung dineklara yung proklamasyon ng land reform sa Cuba noong early 1960s, ang unang isama sa land reform ay yung mismong hacienda ng pamilya ni Fidel Castro. Yun ang una. Kaya ngayon, yung pamilya nga ni Fidel Castro nahati yung nanay niya at yung isang kapatid niya, yung Pasya. Sila yung balik, pumunta ng Miami. Ibang kasama niya sa kanilang pamilya ay kapatid niya. Hello? Okay ba? Okay, tutuloy ko. Land reform, in substance, changes the ownership of land and water resources in favor of the peasants and small farmers. It is an economic program that will regenerate the peasants from centuries of economic and social development and eradicate exploitation and oppression of the peasantry. Changes in ownership can be brought about by the partition of large estates or haciendas or the consolidation of small peasant land holdings to form cooperatives. What is essential is the emancipation of the peasantry from the exploitative feudal relations of production of feudalism. A comprehensive agrarian reform program consists not only of the reallocation of agricultural resources, it should also ensure the security of tenure for rural workers, as well as access to support infrastructure like credit facilities, new technology, market, just prices of the peasants' produce, efficient and honest administration, and a viable peasant organization. Many international organizations, including the United Nations, have declared that domination and exploitation by a relatively few large landowners over the peasant majority is the major obstacle to the social and economic development of the country. Thus, unless the relationship of land concentration to poverty is recognized by development planners in countries plagued by agrarian unrest, there will be no lessening of rural inequalities. Land reform laws have been promulgated, but landlords who control Congress and the government and political power in general have found it easy to circumvent these laws to maintain the status quo. Colonization, loss of sovereignty over all our lands. Sovereignty over our own land is related to the issue of land reform. Prior to the arrival of the Spaniards in the 16th century, most of the people in the archipelago lived in independent, self-sufficient barangays with lands owned communally under the administration of a datu or chieftain. Upon the conquest of our islands by the Spaniards, all lands in the archipelago were seized and declared as owned by the Spanish crown under the Regalian Doctrine. The Spaniards instituted the encomienda system in order to systematize the collection of tribute and provide a basic organization for social labor. By the 19th century, the hacienda system was dominant. This system involved the ownership
peasants rebelled sporadically but separately against the usurpation of their lands and the onerous landlord-tenant sharing schemes that were in practice by then. Because the issue of land ownership was becoming a problem, the Spanish government sent forth two royal decrees in 1880 and 1894. These decrees urged those owning tracts of land, regardless of size, to secure legal title to their lands. The educated landlords took advantage of the peasants' ignorance and annexed the latter's lands. At this time, the number of landless peasants increased sharply. The 1896 revolution against Spain was not only an anti-colonial struggle, it was also an anti-feudal one. Particular targets were the large haciendas and friar estates. After the establishment of the Philippine Revolutionary Government on June 12, 1898, Apolinario Mabini, in his Ordenanzas de la Revolucion, stipulated that one primary aim of the Philippine Revolution was to expropriate all properties usurped by the Spanish government and the religious corporations after they had been forcibly expelled from the islands. During the American occupation, the Katipunan ng mga manggagawa at magsasaka sa Pilipinas, or Union of Laborers and Peasants in the Philippines, continued the struggle to eliminate tenancy and usury in the feudal countryside. The peasant unions established in 1919 also continued the campaign for the independence of the Philippines. They clamored for independence from the United States, maintaining that foreign control of the Philippine economy, including agriculture, was hindering genuine social reforms. The land problem also led to peasant groups resorting to armed struggle, such as the Kulolu and Sakdal uprising, which were led by peasants in the 1930s. From then on, the Americans began to use agrarian reform as an integral part of anti-insurgency campaigns. From there on, up to the present, many counter-insurgency laws advocating land resettlement and redistribution of public lands were enacted by legislation by the landlord-dominated Congress. Saddled with loopholes that retained land ownership by the haciendas, foreign agribusiness corporations, and local plantations, these or all of these paid lip service to social justice. Meanwhile, the United States by 1935 had 425,266 hectares as U.S. Army and Navy reservations. This is according to the American Chamber of Commerce Journal. Farmers were not allowed to cultivate or till the lands covered by these U.S. military reservations. Then, under our fake independent republic, the 1947 U.S.-Philippine Military Bases Agreement was signed, where the United States was allowed to retain for its military bases an estimated 127,000 hectares of prime agricultural lands, including mountains rich with minerals and natural resources. The U.S. Armed Armada that was deployed in the Philippines in turn made sure that the economic independence of the country was clipped and its economy was controlled by U.S. transnational corporations and banks, and that its resources and lands that were exploited were to benefit the U.S. economy. The experience of the Philippines, which has bred a radicalized peasantry and rural-based rebellion, shows that land reform has always been merely used as a major component of the government's counter-insurgency program.
ang mga dayuhang imperialista ay kalaban ng lahat ng mga magsasaka at pangkaraniwang tao ng Pilipinas sapagkat ang kayamanan ng Pilipinas ay kanilang tinangkang. Sa pamamagitan ng pagsasabwatan ng mga imperialista at ng pamahalaan ng Pilipinas, ang mga negosyo at lupa at dahil dito ang kayamanan ay nahahawakan ng mga kapitalistang dayuhan at ng kanilang mga kasosyong kapitalistang Pilipino. Tingnan ang magsasakang Pilipino ngayon. Walang pera sapagkat ang lahat niyang kakarampot na pera ay nauuwi sa mga dayuhang kapitalista at sa kanilang mga lokal na kakampi. Ang magsasaka, halimbawa, ay gigising sa madaling araw at bubuksan niya ang elektrisidad ng bahay. Ang bombilya na ginagamit ay may tatak na General Electric na binili sa mga dayuhang Amerikano o Philips na galing sa mga dayuhang Holandes. Hugasan niya ang kanyang mukha at mga kamay. Ang tubig ng kanyang ginagamit ay galing sa ilalim ng lupa na pinaakyat ng mga makinang dayuhan kagaya ng Yanmar, Kubota o Briggs o Stratton. Sasabunin niya ang kanyang mukha at ang sabon ay ivory o safeguard na binili sa mga kumpanya Amerikano na Procter & Gamble. Lilinisin niya ang kanyang ngipin at ang sepilyo ay yaling Amerikano kagaya ng Dr. No o Colgate. Ang toothpaste naman ay Close Up o Colgate, mga produkto rin Amerikano. Ang buhok ay kanyang lagyan ng langis at ang tatak ng langis ay Johnson Baby Oil, yaling ng kumpanya Amerikano Johnson & Johnson. Magdamit siya. Ang damit naman ay yaling ng dayuhan o ang ilaw na materyales lamang ang galing sa dayuhan na tinatahi dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga makina ng dayuhan. Ang magsasaka ay pupunta sa bukid at sasakay sa kuliglig ng makina ay kubota, yaling hapon. Ang gasolina naman ay kanyang binibili sa Caltex, kumpanyang Amerikano, o Shell, kumpanyang Ingles-Holandes, di ba? O Petron, na 60% ng kapital ay pag-aari ng Aramco, kumpanyang pag-aari ng Amerikano at Arabo. Pagdating sa bukid, ang magsasaka ay mag-aararo ng traktorang gamit ay may tatak na kubota, kumpanyang Hapon, o Ford, Amerikano din. Ang gulong ng traktora ay Goodyear o Bridgestone, pag-aari ng Amerikano o Hapon na lang. Isusunod naman ng magsasaka ang pagpatubig sa kanyang palayan sa pamamagitan ng mga makinang kubota o Yanmar na yari sa Hapon. Nang magtraktora na ang lupa, ito'y tamnan ng binili sa Amerikano Cargill o ng mga kumpanyang lokal na kasosyo ng dayuhan kagaya ng San Miguel Corporation at Ayala Corporation. Ihasik ng magsasaka ang abono na binili sa dayuhan. Ang mga pananim ay lagyan niya ng pag nilagyan ng pestisidyo na binibenta ng mga dayuhang kumpanya kagaya ng Bayer, Hoyes at Monsanto. Pagdating ng ani, ito'y dadalhin sa thresher na makina. Bakal at gulong ay yaring dayuhan. Ang palay ay ipagiling sa truck, sa puno o iskisan na makina at gasolina ay dayuhan din. Ang bigas na nagiling ay sasakay ng magsasaka sa tricycle na marka ay Kawasaki, Honda, Yamaha o sa truck na tatak ay Isuzu o Fuso. Mga kumpanya na po din. Kung sakaling masagana ang ani, ang magsasaka ay magkakaroon ng extra pera. Pupunta siya sa tindahan at bibili ng mga pangangailangan sa buhay, kagaya ng sardinas na marka ay Ligo o Hokkaido, produktong Amerikano at Hapon, gatas na Bear Brand o
Nation, produktong Switzerland at Amerika, Nescafe na pag-aari ng kumpanyang Nestle ng Switzerland, Hershey's Chocolate Cocoa, kumpanyang Amerikano, tomato sauce, suka, ketchup, pineapple, mga produktong Amerikano, Del Monte, Coca-Cola at Pepsi-Cola, pag-aari ng Amerikano, mga nilalang karne, kagaya ng Pure Goods, bagaman ang kumpanya ay Pilipino, ang karne naman, ang lata at ang makina ay galing din sa Taiwan. Walang ligtas. May produkto kaya sa Pilipinas na walang kapatid ang Taiwan? Ang bago kaya, produkto ba ito ng Pilipino? Ang bago, pinagkikitaan din ng Taiwan. Upang ang tao ay magkaroon ng bagoong, siya ay dapat may bangka. Para mabuo ang bangka, kailangan pupunta siya sa bundok para kukuha ng kahoy. Ang kanyang sasakyan tungo sa bundok ay Fuso o Isuzu. Mga sasakyan kapon. Dala niya ang chainsaw o lagari para sa pagputol ng kahoy. Ang lagari naman ay gawa ng Taiwan. Mga kailangan din siya ng crane upang mailagay ang malaking kahoy o troso sa truck. Ang tatak naman ng crane ay kato o kumatsu. Mga kumpanya hapon. Ibaba niya ang kahoy sa sawmill na ang makina ay galing din sa Taiwan bansa. Kung palakol ang kanyang gagamitin sa pagporma ng bangka, ang bakal ng palakol ay galing sa Taiwan. Kapag mabuo ng bangka, lalagyan niya ang bangka ng makina na ang tatak ay bricks, extractor o kubota. Mga kumpanya sa ikan. Pagpalawat siya, dala ang hasag para panghuli ng isda. Ang marka ng hasag ay Pullman, kumpanyang Amerikano. Ang gasa naman ng hasag ay may tatak na butterfly yaling Taiwan. Ang lambat ay plastic na gawa sa Taiwan o Hapon. Ganoon, mga kasama kaibigan, ang esensya ng imperialismo. Ang lahat ng kayamanan ay kinakamkam. Pati ang mga maliliit na negosyo, katulad ng bagoong, ay hulog sa kanyang makakang kamay. Kaya ang definisyon ng imperialismo ay ang pagkamkam ng mga bansang industrialisado kasabwat ang mga malalaking kapitalistang natibo sa kayamanan ng mga bansang hindi industrialisado katulad ng Pilipinas. Ang mga lupain at lokal na industriya natin, kung meron man, ay nagsisilbi lamang na tila subcontractors para sa mga dambuhalang kumpanya ng mga dayuhan. Babalik ako sa aking unang tanong kanina. Sino ang makapagbabago sa umiiral na sistema sa ating mapapating lipunan? Hindi ang mga mayayamang kapitalista, dayuhan at lokal, o malalaking Panginoong may lupa, o ang mga multimilyonaryong politiko, sapagkat sila'y mayaman at kontento na sa kanilang masaganang kalagayan sa lipunan. Maasahan ba na kanilang iwaksi ang kayamanan at kapangyarihan na kanilang iyong hawak, kayamanan na kinangkang nila sa mga nahihirap? Hindi reformang agraryo na kusang binibigay o kailangan ang mangyayari. Ang kailangan ay revolusyon agraryo na ipatutupad ng nagkakaisang lakas ng magsasaka at mga kaalyadong sektor nila. Walang ibang makakagamot sa sakit ng ating bulok at inaalay na sistema kundi ang mismong mga magsasaka sa tulong ng kanilang mga kaalyado mula sa iba't ibang aping sektor. Ang mga magsasaka at ibang inaaping sektor ay hirap na sa buhay. Matindi nilang hangarin ang pagbabago sa baluktot na sistema ito. Revolusyonaryo na yun ang tunay na reformang agraryo. Kaya revolusyonaryo
Kaya revolusyong agraryo ang uhugis ng isang makatarungang lipunan na kung saan maghahari ang makatarungang paghahati-hati ng kayamanan ng bansa natin Pilipinas na tunay na pakikinabangan ng mga Pilipino. Palakasin natin ang organisadong hanay ng mga militanteng magsasaka at paggagawang agrikultural at ang suporta ng iba't ibang sektor. Magtaguyod tayo ng pakikibangang makatao at makatarungan para sa ating mga magbubukid at para rin sa ating bayan. Maraming salamat at mabuhay ang isang magbubukid at Philippine Land Trust. Maraming salamat.